nasa ating linya po si Ginoong Rueli Rapsing, ang pinuno po ng PDRRMO ng Cagayan. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted. Opo, kumusta ho kayo dyan? After ho nitong si Egay, eto ho naman po si Goring. Ilan po ngayon mga barangay na naman pong apektado at kumusta yung pagbabaha? Yes, sir. Kahapon po ng alas 6, biglang huminto po yung malalakas na pag-uulan at mga banayad na hangin. Buong magdamag po ay hindi na po kami nakakaranas ng pag-uulan. Pero mula nung gabi ng Sabado hanggang kahapon, buong araw, ay tuloy-tuloy yung moderate to occasionally heavy rains po. Kaya meron po kaming 14 municipalities na nag-report po ng pagbaba at pag-evacuate ng mga highly prone to flood and highly prone to rain-induced landslide na mga kabahayan po. Opo, yun ho bang mga tinamaan po, binahani kay Egay? Pareho pa rin po itong binaha ngayon dito kay Goring? Iba na po. Yung kay Egay po, sir, nasa northwestern, northeastern municipalities po natin yon. While itong kay Goring, sir, dito sa eastern municipalities po natin. Magkaiba naman pong lugar. So, kumusta naman po ang calamity fund ninyo sa pagtugon po dito sa mga biktima ng kalamidad na ito? Well, yung calamity fund po natin, sir, ka-approve lang nito. Gayon din yung ating annual budget for 2023, ka-approve lang din po ng ating provincial board. Kaya medyo may magagamit pa ho tayo. At yung mga na-release naman natin ng mga family packs for victims ni Egay po, ay na-replenish naman natin yung mga family packs na na-release natin para maayudahan na yung nung panahon ng Egay. For Goring, nakapag-preposition po tayo dito sa warehouse natin sa Capitol para sa southern portion ng province. Sa northern portion naman, yung warehouse natin sa sub-capital naman po. Opo. Sige po. So sa ngayon po, sir, ilang pong mga pamilya ang kinakanlong po ng lalawigan kung meron man, ng mga LGUs kung meron man? Nasa 700 families po ito, sir. More than 2,000 individuals. At meron ho bang mga na naman po maagang report ng damage to agricultural lands? So far sa agriculture, sir, yung ating mga MDRMO ngayon pa lang lalabas for their ARDENA to estimate the damages on infrastructure and agriculture. Pero yung mga magsasaka po natin, medyo nagpapasalamat dun sa tubig na binagsak ni Goring dahil nung masalantangan ni Egay, nagtanim sila ulit at nangailangan ng sa sobrang tagtuyot, nangailangan ng tubig sa mga pananim nila at binigay nga ito ni Goring. Pero sa dami naman na binagsak din ni Goring, swelling po yun lahat ng tributaries natin, pati yung main Cagayan River medyo gradually tumataas po. So may banta po kami ng mga flooding dito sa Cagayan po. Hanggang ngayon po, sir, kahit na gumaganda ng panahon? Yes po. Bagamat sumisilip-silip na dito yung araw, yung mga binagsak na tubig sa Upper Cagayan River, galing Vizcaya at Isabela, ay ngayon pa lang dumarating dito sa aming lalawigan po. Opo. Sige po. Salamat po sa update, sir. Si Governor ba nakauwi na? Nasa Manila pa, sir, kasi he needs to file a withdrawing the petition nga asked by the members of the committee na i-withdraw na nga niya. He has to file it since holiday po bukas. He has to wait until Tuesday. Opo.
para makapag-file po. Opo, naintindihan po namin itong problema kinakaharap ni Governor. Dito. Yes po. Opo. Sige, salamat po, Ginoong Roelio Rapsing. Salamat, sir. Thank you po. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Ted, at sa inyong mga taga-subaybay po. Opo, salamat na marami. Si Ginoong Roelio Rapsing, ang pinuno po ng PDRRMO ng Cagayan Province. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.